Martin Romualdez, binalaan at binantaan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagbabala si Speaker Martin Romualdez sa mga nais umanong manira at magdikta sa Kamara de Representantes. Bagamat wala siyang binanggit na pangalan, tinawag kamakailan ni ex-President Rodrigo Duterte na bulok ang kapulungan. Ginawa ni Romualdez ang babala nitong Lunes nang buksan niya ang pagpapatuloy ng ikalawang regular na sesyon ng ika-19 na Kongreso. Una rito, tinawag ni Duterte na pinakabulok na institusyon sa pamahalaan ang Kamara na pinamumunuan ni Romualdez. Ayon sa dating Pangulo, sagana sa pork barrel funds ang mga kongresista. Ang pondo na idineklarang iligal ng Korte Suprema noong 2013. Sinabi pa ni Duterte na pinag-iinitan umano ni Romualdez ang kanyang anak na si Vice President at Education Secretary Sara Duterte dahil tatakbo umanong Pangulo sa 2028 si Romualdez at posibleng makalaban niya si Sara Duterte. Ginawa ng nakatatandang Duterte ang mga banat kay Romualdez matapos na magpasya ang Kamara na alisin sa 2024 General Appropriation Act ang 500 million pesos at 150 million na confidential funds para sa mga opisina ni Sara na Office of the Vice President at Department of Education. Lalong-lalo na kung mabibigay ka ngayon ng bigas na merong MR. O, di ba? Ano pa ibig sabihin ng MR? Kung hindi, ikaw po ay naghahanda para sa eleksyon. Ano ka bang tatakbuhan ni Speaker? Ang balita ko parang siya na ngayon ang tatakbo ng senador dahil nung minsan hindi rin siya gaya ko naging tagumpay, no? Nung kanyang unang takbo para maging senador, no? Pero kung siya ay naghahanda sa 2028, mukhang it will make sense na tatakbo siya para senador ngayon na makita niya kung gano'ng kalakas ang kanyang pangalan. Pero hindi ko lang alam kung yung kanyang bigas na merong MR ay dahilan para siya ay mahalal dahil alam naman ng taong bayan, di naman galing sa bulsa niya yan eh. Yan ay galing sa mamamayang Pilipino. At ako'y nagtataka dahil ito parang kauna-unahang pagkakataon na ang speaker na bibigay ng MR na bigas. Eh hindi naman katungkulan yan ng legislatura. Pati yung pangalan ng pinsan niya, hindi man niya linagay. Eh yung pondo naman talaga niya na pamimigay mismo, eh galing sa ehekutibo at hindi naman po yan talagang budget ng legislatura. Although meron nga siyang 1.8 o 1.9 billion na confidential funds himself, no? Pero I'm sure, binibigyan din po niya yung mga kasama niya sa kamera niya, no? Yung mga pabigay-bigay sa mga patay, no? Or baka dito nga nanggaling siguro. Pero ang duda ko, ito ay galing na sa pondo ng Line Department, no? Na siyempre, ibinahagi ng kamera sa pamamagitan po ng General Appropriation Act. Pero hindi po yan galing kay Speaker. Galing po yan sa mamamayang Pilipino. At sinasabi nga, in partnership daw yan sa DSWD. Diba merong panawagan din ang ilan sa mga kababayan natin na dapat kung proyekto yan ng DSWD, sana layuan din yan ng mga politiko. Ako na nga nagsabi dyan doon sa spokesperson na ayaw naman niyang tanggapin. O ayan, ang pruweba. Nakipag-partner pa kayo sa isang tatakbo na pang-nasyonal na ahensya. O payag ba kayo na ganyan na lang po ang mangyayari na, alam mo kasi mali yung mensahe na binibigay natin dyan na ang pamimigay, ayuda at tulong ay nakadepende kung susuportahan ng politiko. Hindi po. Nagbibigay po tayo ng pagkain dahil obligasyon ng gobyerno na pakainin ang kanilang mga constituents. Yan po ang tamang mensahe. Hindi dahil lang po yan sa mga politiko. Diba, attorney, marami na rin mga kritiko, yung ating mga kababayan, pag na mayroong ambulansya, ang laki-laki ng mukha ng politiko, kada proyekto na hindi naman galing sa kanya yung pondo, through the initiative, ang laki-laki pa, mas malaki pa yung mukha kaysa doon sa detalye mismo ng proyekto. Pag mayroong mga pinibigay na tulong, malaki talaga yung pangalan through the initiative. Actually, si dating Pangulo Rodrigo Duterte, nung panahon niya, yung mayor siya. Bawal. Ang ano lang doon, Office of the Mayor. Tapos sasabihin lang doon na galing sa pera ninyo, from the people. Minsan nga yung nagbigay siya from the people to the people. Oo, nagbigay siya ng tulong doon sa Yolanda at sa iba pa, from the people of Davao. Yun lang yung nababanggit. Kaya nga po nangingibagot talaga ako. Dahil iba talaga yung nakita ko up close nung ako po yung spokes ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan talaga, hate na hate ni dating Pangulo, yung pagiging epal. Walang ni isang billboard na nag-aangkin na kahit anong proyekto sa Build na yan daw po ay proyekto ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kasi number one,
na siya ay tutol sa pag-epal. Yan ay galing sa kaban ng taong bayan, yan ay proyekto ng mamamayang Pilipino at hindi ng politiko. Tinawag ito, attorney, na Cash and Rice Distribution o CARD program na inilunsad o formal na inilunsad noong araw po ng linggo, November 5. At ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang naturang programa ay tugon sa hamon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na bumuo ng isang programang magbibigay ng ayudang bigas sa mga mahihirap sa gitna po ng tumataas na presyo nito. Nasa kabuuang 335,000 ang paunang benepisyaryo ng CARD program mula sa 33 legislative districts sa Metro Manila at ang mga syudad ng Biñan at Santa Rosa sa Laguna. Sa ilalim po ng CARD program, makatatanggap ang bawat benepisyaryo tulad ng senior citizens, persons with disabilities, solo parents at indigenous peoples ng hanggang 2,000 piso, kung saan ang 950 pesos dito ay para sa 25 kilong bigas, habang ang natitira ay ibibigay na ng cash. Siyempre, pagkakaiba dyan, pag nag-award, nandun si Speaker, di ba? Na kumukuha ng kredito para sa libreng bigas na pinamimigay. Hindi po, galing po yan sa taong bayan. Pakita nyo po kung galing yan sa sarili nyong bulsa, dahil alam ko naman, marami talaga kayong pera bilang isang napakalaking negosyante, no? Eh mabuti po sana kung kayo talagang bumili niyan at kayo namimigay. Pero habang galing po yan sa kaban ng bayan, yan po ay proyekto ng taong bayan para sa taong bayan. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Let us focus on the task at hand. When our goals are aligned, we could be an excellent force, propelling our country into unbridled progress. Let us ensure that our actions will promote development in all spheres of both the government and society. Certain sectors or individuals with misplaced priorities choose to malign and tarnish the positive image of this very institution we labored hard to achieve. My fellow legislators, it is true that we, the members of this 300-plus strong chamber, compose a cluster of high-minded individuals possessing a diversity of passionate views and different political perspectives. However, we remain steadfast as we set our differences aside and become fiercely united whenever the institution we courageously devote our efforts to, or any individual member of this chamber for that matter, is being threatened by opportunistic motives that aim to distract us from fulfilling our mandate. Nagkakaiba man tayo ng pananaw at paniniwala, nakakaisa tayo tumindig kung inaatake ang ating institusyon. Hindi rin natin papayagan ang sinuman na pigilan tayo sa pagkampanan ng ating mandato sa ating mga kababayan. As a major part of this mandate is open to provide honest and credible public service, one aspect of which is exercising the power of the purse, a constitutional obligation that entails careful and judicious examination of the National Expenditure Program. That being said, the House of Representatives during the budget deliberations a few months ago did not miss a beat in dissecting and scrutinizing and deliberating every figure and item in the 2024 budget proposal. And we have an alert minority to thank for their doing their share of the spade work in digging into the finer details of the budget. The House was never lenient, nor did it favor anyone. The entire process was dedicated to uplifting the lives of our fellow citizens and staying true to the fundamental principles of the system of checks and balances in the government. Wala pong personalan dito, trabaho lang. And as the Speaker, I am telling you in no uncertain terms that every centavo that was approved for spending under the 2024 National Expenditure Program will be judiciously spent.
Let not our hard work be undermined by a dissatisfied few whose only intentions to sow divisiveness, and instead let our output speak for our loyalty to our country, the Constitution, and the entire Filipino. My dear colleagues, our defense against those who endanger the integrity of the House of Representatives is to fulfill our utmost priority, which is to bring forth the most significant and responsive pieces of legislation. By complementing the legislative agenda of the President, we stay true to our sworn duty despite pressure from all fronts. Our most important clients, the constituents we are duty-bound to serve, expect nothing less than the results founded on honesty, trustworthiness, and moral uprightness. Non-negotiable demands that we must safeguard and deliver. Esteemed members of this chamber, since the moment I was elected as Speaker, it has always been this leadership's rallying point to pursue unity and ensure a fair and equitable distribution of government resources for the development of our regions, regardless of political affiliations.